Ipinaliwanag ni Dogo na ang paggawa ng mga puppet ay isa sa 6 na pangunahing sining ng cultivation, at masigit na kapakipakinabang na pag-aralan. Malinaw na naguguluhan si Snakey, kaya naman inako ni Dogo ang responsibilidad na magpaliwanag. Sinabi niya kay Snakey na ang numero 1 sekta sa kaharian ng Qin ay ang makalangit na sekta ng puppet, na kilala sa kanilang pagpapuppet. Ayon sa mga usap-usapan, ang kanilang mga puppet ay madalas na mas malakas pa sa kanilang mga amo, hindi nakakaramdam ng sakit, at ang kanilang katawan ay kasing tibay ng mga halimaw na hayop. Dagdag pa rito, ang mas makapangyarihang tao ay maaaring kontrolin ang daan-daang puppet ng sabay-sabay. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Snakey sa tuwa. Inisip niya ang pagpapakawala ng 100 puppet sa labanan, na dadagok sa sinumang tao na harang sa kanyang landas, at ang ideya na bugbugin sila ng gusto ay nagpangiti sa kanya ng malapad. Nang makita ni Dogo si Snakey na naglalakbay sa kanyang mga panaginip, binutukan niya ito ng mahina sa ulo at sinabihan itong matulog na dahil malayo pa ang lalakbayin kinabukasan. Nang sumikat ang araw, narating nila ang isang ilog na tinatawag na Geese Falls, na gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, kahit na mga gansa ay mahuhulog kapag tinatangkang tumawid. Ang malalakas na ipu-ipo sa tubig ay magdudulot ng panganib, kahit na sa mga cultivator na sinusubukang lumipad sa ibabaw nito. Iminungkahi ni Snakey na lumangoy sila, ngunit binalaan siya ni Dogo tungkol sa mapanganib na agos ng ilog at nagpasya silang magbayad na lang para sa isang bangka. Sa pantalan, biglang nakarinig ang bankero ng isang boses ngunit walang nakitang nagsasalita. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang maliit na figure. Ito ay isang napakaikling lalaki na nagpaliwanag na wala siyang pilak, at magbabayad siya ng spirit stone. Ang bankero, na halatang sumang-ayon, ay masiglang tinanggap siya sa kanyang bangka. Ang ibang mga pasahero sa bangka ay hindi kasing bait. Kinutya siya ng ilan dahil sa kanyang taas, at ang kanilang mga komento ay lalong naging masama. Sa sumunod na sandali, casual na iwinagayway ng maliit na lalaki ang kanyang kamay, na nagpalipad sa mga lalaking ito sa malayo na parang mga basahan. Ang natitirang mga pasahero ay namangha, na napagtantong isa itong cultivator. Bumantong hininga si Dogo sa kanyang sarili, na tinawag na mga hanggal ang mga mortal. Gayunpaman, siniko siya ni Snakey, na itinuro na sinabi mismo ni Dogo na dapat silang manatiling hindi kapansin-pansin. Kaya bakit siya gumawa ng gulo? Binaliwala ito ni Dogo, ngunit bago pa siya makasagot, isang matamis na tinig ng babae ang umalangaw, na nagbabalita sa pagdating ni Elder Joe. Binanggit niya na ang batang prinsipe ng kaharian ng Qin ay nasa bangka rin. Tumango ang matandang lalaki at nagpasalamat sa dalaga sa paggabay sa kanya. Nanigas si Dogo. Ang boses na iyon ay tila pamilyar na pamilyar. Nang lumingon siya, nanghina ang kanyang puso. Wala itong iba kundi ang matandang lalaki mula sa sekta ng Xiaoyao na nag-aalaga sa mga manok. Si Snakey, na hindi pa rin mapalagay, ay nagtanong kung bakit hindi naamoy ni Dogo ang matandang lalaki kanina. Umikot ang mga mata ni Dogo, na nagtatanong kung sino ang makakaalala sa maasim na amoy ng isang basta-bastang matandang lalaki. Sa kasamaang palad, tila may naamoy na pamilyar ang matandang lalaki at lumingon upang tingnan sila. Tinawag niya sila, at sinabing kung nagkita na ba sila dati. Kinabahan si Snakey habang naghahanda sa kanyang isip para sa mabilisang pagtakas. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Dogo. Lumingon siya at, mahinahong sumagot, pinupuri ang memorya ng nakatatanda at sinasabing nagkasalubong na sila minsan sa isang subasta. Sumimangot ang nakatatanda habang nag-iisip, at hindi maiwasan ni Snakey na isiping manipis ang dahilan ni Dogo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumanggo ang nakatatanda at sinabing naaalala niya ang 2 pagkikita 6 na taon na ang nakalipas. Tumawa si Dogo, na muling pinupuri ang matalas na memorya ng nakatatanda. Hindi makapaniwala si Snakey na gumana ito. Bago pa man humaba ang usapan, lumapit ang isang lingkod at ipinaalam sa nakatatanda na naghihintay sa kanya ang batang prinsipe sa itaas. Magalang na nagpaalam ang nakatatanda, at gumanti si Dogo, na hinahangad ang magandang paglalakbay. Hindi nagtagal, bumulong si Snakey kay Dogo, na nagtatanong kung nagkita na ba talaga sila noon. Ngumisi si Dogo at ipinaliwanag, na ang mga tao mula sa malalaking sekta ay madalas dumalo sa mga subasta,
ngunit imposible para sa isang tao tulad ng nakatatanda na maalala ang lahat. Gayunpaman, walang gustong umamin na mahina ang memorya, lalo na ang mga mayayabang na matatandang lalaki. Bumantong hininga si Snakey sa ginhawa at dumulas patungo sa isang sulok upang magtago. Ngunit kinutya siya ni Dogo dahil sa pagiging duwag, na iminungkahing maaari silang lumaban kung lumala ang sitwasyon. Tiningnan siya ng masama ni Snakey, na itinuro na pawis si Dogo ilang sandali lang ang nakalipas. Nagtanong siya ng malakas kung bakit maglalakbay si Elder Joe kasama ang pamilya ng hari ng kaharian ng Qin. Si Dogo, na may pilosopikong hangin. Ang mundo ay abala para sa tubo, at ang mundo ay nagmamadali para sa kita. Pagsapit ng gabi, dumating ang dalawa sa isang bayan sa hangganan ng kaharian ng Qin. Nagpas siyang magpahinga para sa gabi, nagtungo sila sa isang masiglang taberna kung saan ang hangin ay puno ng malakas na tawanan at ang kalansing ng mga tasa. Malugod silang tinanggap ng tagapagsilbi at agad silang inihatid sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Hindi nagtagal, nakapasok sila sa silid, at tinanggap sila ng tagapagsilbi sa kanilang tahanan. Isang piging ng mga eksklusibong pagkain ang nakahain sa harap nila, na ang aroma pa lamang ay nakapagpatulunan ng kanilang mga laway. Ang mesa ay punong-puno ng mga kakaibang pagkain, na pawanggawa sa karne ng halimaw na hayop. Bagamat si Dogo ay kasing tukso rin ni Snakey, pinanatili niya ang kanyang pagtitimpi. Sinabi niya sa lalaki na tatawagan niya ito kung may kailangan pa siya. Nang umalis ang waiter, inalis ng dalawa ang kanilang pagkukunwari, isinantabi ang mga gulay, at sinunggaban ang karne ng may gana. Nilamon ni Snakey ang isang halimaw na isda ng may kasiyahan, habang humigop si Dogo ng inumin. Ngunit pagkainom niya, idinyure niya ito ng may pagkasuklam. Anong klaseng basura ito? Kahit aso ay hindi iinom nito, ungol niya. Humigop din si Snakey, at napangiwi. Ang weird ng lasa, may droga kaya ito? Tanong niya. Tumawa si Dogo at pinuri si Snakey, na kinumpirmang may droga nga sa inumin, at pati na rin sa pagkain. Nanigas si Snakey sa gitna ng pagkagat, pagkatapos ay balisang nagsimulang idera ang lahat ng kanyang kinain. Casual na inihagis ni Dogo sa kanya ang isang antidote pill, na tiniyak sa kanya, na ito ay walang iba kundi isang murang pampatulog, karaniwan sa mga lugar na walang batas tulad nito. Ngunit, dagdag pa ni Dogo na may nakakalokong ngiti, kung gusto nilang maglaro ng marumi, hindi nila ako masisisi sa paglalaro ng mas marumi. Tinawag niya muli ang waiter at nag-order ng isa pang piging. Nag-alinlangan ang waiter at nagtanong sa amo, kung dapat pa ba silang paglangkuran, dahil marami na silang nakain. Nagngit-ngit ang amo at nagpas siyang dagdagan ng taya. Inutusan niya ang mga tauhan na lagyan ng pinakamalakas nilang pampatulog ang susunod na order. Kung ang dalawa ay nakatayo pa rin pagkatapos ng lahat ng iyon, malinaw na sila ay makapangyarihang mga cultivator, at ang kanilang mga mahahalagang gamit ay sulit sa pagsisikap. Hindi nagtagal, isa pang mesa ng mga delikasyang karne ng halimaw ang inihain. Hindi na nag-abala sina Dogo at Snakey na kumain sa pagkakataong ito. Basta na lang nila inilagay ang lahat sa kanilang mga storage bag at naghandang umalis. Nag-alinlangan si Snakey sa nakabukas na bintana. Aalis na lang tayo ng ganito. Tanong niya, tiningnan siya ni Dogo na nagtatanong kung balak niyang magbayad. Ipinaliwanag niya na ang lugar ay kainahinala, at may mga buto ng tao na nakatambak sa kusina. Gayunpaman, iba ang tanong ni Snakey. Hindi ba natin sila dapat patayin lahat, looban ang lugar, at sunugin ito? Sandaling natigilan si Dogo, pagkatapos ay bumulong na minsan. Mas hindi pa tao si Snakey kaysa sa kanya. Nagmaktol si Snakey, na pinaalalahanan si Dogo na hindi naman siya tao sa unang lugar. Nang sa wakas ay sumugod ang amo at ang kanyang mga alipors sa silid. Natagpuan nilang walang laman ito maliban sa mga tira-tirang pagkain at mga tinapon na buto. Galit na galit, hinampas ng amo ang mesa at inutusan ng kanyang mga tauhan na ipaalam sa makalangit na sekta ng puppet. Walang kumakain ng karne ko ng libre. Wala akong pakialam kung sino sila, patay na sila. Samantala, ang ating magaling na duo ay nakahanap ng isang abandonadong bahay upang pahingahan. Sinabi ni Dogo sa kanya na patuloy lang siyang mag-cultivate habang siya ay lalabas para sa isang mabilisang lakad. Sumang-ayon si Snakey, ngunit agad niyang pinaghinalaan na may masamang binabalak si Dogo.
Gamit ang isang talisman ng pagkukubli, tahimik siyang sinundan ni Snakey. At tama nga, si Dogo ay nagpunta sa isang tindahan ng armas para ibenta ang 3 dekalidad na sandata. Nakikinig ang tindero habang hinihingi ni Dogo ang 8 Spirit Stone at nagtanong kung maaari niyang suriin ang mga paninda. Nagngit-ngit si Snakey habang nanunood mula sa dilim. Napagtantong ang mga bagay na ito ay mula sa supot ng imbakan na kinuha nila sa clone. Lalo siyang nagalit sa bawat hintuan ni Dogo. Sunod sa isang tindahan ng Pildores kung saan kumita si Dogo ng 15 Spirit Stone, at pagkatapos ay sa isang tindahan ng materyales. Habang papalayo sila, lalong kumukulo ang galit ni Snakey. Sayang lang ang hatian na 50 hanggang 50. Habang palabas si Dogo sa tindahan ng materyales, bigla siyang nakaramdam ng nakamamatay na aura sa likuran niya, nagtataka kung ano yun. Kasabay nito, si Snakey, na nagtatago malapit, ay nakarinig ng 2 lalaking nagrereklamo tungkol sa kanilang sitwasyon. Isang lalaki ang sumumpa sa kung sino man ang humila sa kanila palabas ng gabing iyon. Ang isa pa, na parang naiinis din, ay binanggit na sila ay mga disipulo ng Heavenly Puppet Sect, na ipinadala para mag-imbestiga. Ipinagdalamhati niya ang kanilang kasawian, na natigil sa liblib na lugar na ito sa loob ng 3 taon dahil hindi sila makaabot sa yugto ng Foundation Establishment. Gayunpaman, inamin niya na hindi naman lahat masama. Maraming pagkakataon para kumita ng dagdag na pera dito. Sa unahan, 2 disipulo ang nakakita ng isang pamilyar na figure. Ang maliit na lalaki na hinahanap ng may-ari. Nakilala rin siya ng isa pa, at handa na siyang hulihin. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama, sinabihan siyang gamitin ang kanyang ulo kahit minsan lang. Itinuturo na papunta siya sa pavilion ng kayamanan. Tiyak na mayroon siyang ilang mahahalagang bagay. Naririnig ang kanilang usapan, mabilis na napagtanto ni Snakey na nahuli ni Dogo ang kanilang atensyon. Mabuti na lang at hindi naman sila malalakas. Babantayan niya ang 2 ito at baka may makuha rin siya para sa sarili niya. Napatawa si Snakey sa kanyang sarili, iniisip ang isang. Laging may mas malaking isda o marahil ay dapat niyang sabihin, laging may mas malaking ahas. Sa loob ng pavilion ng kayamanan, personal na binati si Dogo ng tindero. Sa sandaling makita ng tindero ang supot ng imbakan na dala ni Dogo, nagbago ang kanyang ekspresyon. At agad niyang inanyayahan si Dogo sa isang pribadong silid. Humarap sa isang katulong, binulyawan niya itong isara ang pintuan sa harap. Nag-alinlangan ang katulong, binabanggit na mayroon pa ring mga customer sa labas. Ngunit ipinagwalang bahala siya ng tindero. Agad na isinara ang mga pinto, naiwan ang 2 disipulo sa labas. Ang 2 disipulo, na nakatayo sa ulan, ay nagpalitan ng tingin at kinumpirma na maraming daladala ang lalaki. Ngunit malaki ang ibinabayad na tributo ng pavilion ng kayamanan bawat taon, kaya wala silang planong guluhin sila at nagpasya silang maghintay sa labas. Lumipas ang ilang oras, at hindi humupa ang ulan. Nang mawalan na sila ng pasensya, bumukas ang mga pinto. Lumabas ang tindero, nakangiti ng malapad. Mga Ginoo, may maitutulong po ba ako? Tanong niya nang may magalang na ngiti. Inalis ang lahat ng pagkukunwari, hinawakan ng isa sa kanila ang tindero sa kwelyo, sinabihan itong tigilan ng pagpapanggap, at hinihingi kung nasaan ang maliit na lalaki. Natakot, nauutol na sinabi ng tindero na umalis na ang customer sa pamamagitan ng likod na pintuan. Agad siyang binitawan ng 2 disipulo at dali-daling lumabas sa likod. Sinusuri ang mga kalye gamit ang kanilang espiritual na pandama. Si Snakey, na nanunood mula sa malayo, ay napansin si Dogo na naglalakad ng mabagal. Sa kabila ng kanyang galit sa mga naunang kalokohan ni Dogo, napansin ni Snakey na may kinuha si Dogo ilang bagay na maaari niyang idagdag sa kanyang koleksyon. Ang isa sa mga bagay ay talagang magagamit niya, na bahagyang nagpabuti sa kanyang kalooban. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam na sadyang bumagal si Dogo, na parang banibitag niya ang 2. Ito ba ay isa na naman sa mga pagkana ni Dogo? Sinundan ng mga disipulo si Dogo sa isang abandonadong lugar sa labas ng bayan. Isang tingin lang sa sira-sirang gusali, at halata ng may bitag. Maingat na itinulak ang pinto, wala silang nakita kundi isang itim na aso na nakaupo sa gitna ng silid. Lumapit ang isa sa mga disipulo, magalang na yumuko.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar, at sinabing wala siyang masamang intensyon, gusto lang niyang makipag-usap. Ang isa pang lalaki, na mas minipin, ay tinuya ang labis na magalang na pamamaraan. Binunot ang kanyang espada, itinuro niya ito sa aso, na casual na itinaas ang kanyang binti at umihi sa harap niya. Galit na galit, ipinahayag ng disipulo na sinumang tumangging magpakita ay haharap sa kaparehong kapalaran ng aso. Iwinasiwas niya ang kanyang espada, hiniwa si Dogo ng malinis sa dalawa. Habang siya ay nagbibilang pababa, umaasang may magpapakita, nakita niya ang nahating bahagi ng katawan ni Dogo ay biglang sumugod sa kanya, ngunit alam niya kung ano ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan, nagpatawag siya ng dalawang puppet na butiki at ipinadala ang mga ito kay Dogo. Ngunit laban kay Dogo, ang mga ito ay walang iba kundi basura. Si Snakey, na pinagmamasdan ang lahat mula sa labas gamit ang kanyang espiritual na pandama, ay napansin ang lumalalang desperasyon ng disipulo. Ang isa sa mga puppet na butiki ay biglang dumura ng bowl ang apoy, na nagpasiklab ng isang pagsabog na bumagsak ang buong lugar. Puno ng alikabok at mga labi ang hangin, at umatras ang dalawang disipulo. Iniisip na sila ang nakalamang. Gayunpaman, habang nawawala ang usok, ang katawan ni Dogo ay nagsimulang muling mabuo, piraso-piraso, sa harap ng kanilang nanghihilakbot na mga mata. Ang mga puppet na butiki, halos hindi nahahawakang mga piraso ng laman ni Dogo, ay nagsimulang masira. Hindi nagtagal, nataranta ang mga disipulo habang lumalaki ang figure ni Dogo sa harap nila. Sinumpa ng mga disipulo si Dogo, tinawag siyang halimaw. Samantala, sa labas, pinagmamasdan ni Snakey ang eksena ng may lumalaking pagkaaliw. Malinaw na hindi kayang saktan ng isang lalaking iyon si Dogo. Kung magkagipitan, sa ganitong paraan, may utang na loob sa kanya si Dogo, kaya tititigan niya na lang ang isa pang lalaki sa ngayon. Ang isang disipulo ay pagod na, hinihingal na sumisigaw sa kanyang elder na lalaki na ang mga pamamaraan ng itim na aso ay masyadong kakaiba. Kahit espada o patalim ay walang magagawa laban sa kanya. Ang nakakatandang disipulo, na tahimik na nakatayo, sa wakas ay kumilos. Walang imek, nagpatawag siya ng isang malaking puppet na poloka, at sabay silang sumugod.